Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mahiyang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa isang liblib na baryo sa Siquijor, kilala si Mang Emong bilang isa sa pinakamatandang albularyo sa buong pulo. Kilala siya sa kakayahang magtaboy ng mga maligno, engkanto, at higit sa lahat, aswang. May dalawa siyang anak na lalaki, si Miguel ang panganay at si Manuel ang bunso. Masipag si Miguel, mas malakas, mas mabilis matuto ng mga orasyon at lihim ng kanilang ama. Kaya't mula pagkabata, siya na ang itinuturing tagapagmana ni Mang Emong. Habang si Miguel naman ay hindi rin naman mahina, ngunit palaging nasasapawan ng kapatid. Kahit anong gawin niya, hindi siya napupuri gaya ni Miguel. Unti-unti namuo sa kanyang puso ang selos at hinanakit. Isang gabi, habang natutulog si Mang Emong, iniwan ni Manuel ang kanilang tahanan. Naglakad siya papunta sa kabilang baryo, dala ang galit at pangarap na patunayan ang sarili. Pero sa halip na kabutihan ng kanyang pinili, natisod siya sa isang pangkat ng mga aswang na nagkukubli bilang ordinaryong tao sa araw. Pinangakuan siya ng kapangyarihan, respeto, at walang hanggang lakas. Isang bagay na hindi niya nakuha sa sariling pamilya. Tinanggap ni Manuel ang alok at sa pagdaan ng mga taon, naging isa siya sa pinakakilabot na pinuno ng mga nilalang ng dilim. Samantala, patuloy na nagsanay si Miguel sa piling ni Mang Emong. Sa edad na 30, isa na siyang ganap na albularyo, matapang, marunong at tapat. Isang araw, dumating ang mga taga-bayan ng Kalumpang, isang karatig na baryo, at humingi ng tulong. Isa-isa na raw nawawala ang kanilang mga kabataan tuwing gabi. At ang mga bangkay na natatagpuan, buto na lamang ang natitira. Hindi nag-atubuling tumulong sina Mang Emong at Miguel. Pagdating nila sa Kalumpang, agad nilang naramdaman ang presensya ng mga nilalang ng dilim. Sa isang madilim na kakahuyan, hinarap nila ang isang grupo ng mga aswang. Ngunit, sa gitna ng mga ito, isang pamilyar na mukha ang lumantad. Si Manuel. Matapang itong umarap sa kanyang ama at kapatid. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi niyo ako pinakinggan noon. Ngayon,
Ako na ang mas makapangyarihan. Doon, nagtagisan ng lakas si Manuel at Miguel, habang si Mang Emong ay pilit silang pinipigil. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, isang aswang na pinagtaksilan si Manuel ang sumalakay at itinarak ang mga kuko nito sa dibdib ni Mang Emong. Humandusay ang matanda sa lupa, duguan. Nagulat si Manuel. Hindi siya makapaniwalang sinaktan ng sarili niyang kampo ang kanilang ama. Ama! Lumapit siya kay Mang Emong, nanginginig sa emosyon. Patawad, Ama. Ako ang dahilan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, hinawakan ni Mang Emong ang kamay ni Manuel. Hindi pa huli ang lahat. Anak, bumalik ka. Piliin mo ang tama. Napaluha si Manuel. Doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Gamit ang huling hibla ng lakas mula sa kulam ng kadiliman, itinakwil niya ito at muling niyakap ang sining ng pagiging albularyo. Doon, magkasamang lumaban sina Miguel at Manuel sa natitirang mga aswang. Sa tulong ng pinaghalong orasyon, dasal at lakas ng dugo ni Mang Emong, winasak nila ang mga kampo ng aswang. Isa-isang natupok sa apoy ng liwanag ang mga aswang hanggang sa wala nang natira. Ipinagluksa ng buong baryo ang pagkawala ni Mang Emong. Pero, higit sa kanyang pagkamatay, ipinagdiwang din nila ang pagbabalik ni Manuel. Sa burol, habang hawak ni Miguel ang lumang agimat ng kanilang ama, iniabot niya ito kay Manuel. Ibinilin sa akin ito ni Ama, sabi niya. Pareho natin tungkulin na ipagpatuloy ang kanyang sinimulan, Manuel. Magkasamang tumayo ang magkapatid sa gitna ng burol. At mula noon, nagsanib ang dalawang landas. Magkaiba man ng simula, iisa ang kanilang tinutungungang layunin. Ang ipagtanggol ang mga inosente laban sa dilim. Sa dugo ni Mang Emong, isinilang ang dalawang anino. Ngunit sa liwanag ng kabutihan, muling nagtagpo ang kanilang mga landas.